Ngayong buwan mga kapuso, inaasang mararanasan na sa bansa ang La Nina. Kaugnay niyan, makapareham natin live si Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Miss Ana. Magandang umaga din po, Sir Aljo. Kumusta po yung latest monitoring sa La Nina? Mako-consider po bang maaga o delayed na ang pagpasok nito sa ating bansa? Base po sa ating recent analysis ay nasa 70% pa rin po yung chance na ma-develop o yung La Nina po ngayong buwan ng August, September, October. So nasa range pa rin naman po na posible pong sa mga months na to ay makaranas o nasa La Nina condition po tayo. Ano po ang forecast ng Pag-asa sa parating na La Nina? Mahina po ba ito o malakas? Yes po, based nga po sa ating recent analysis ay posibleng nasa weak condition po tayo ng La Nina hanggang sa first quarter po next year. Miss Ana, kaugnay naman po sa lagay ng panahon, malayo po ba sa bansa ang namamata nating tropical storm at mataas po ba ang tsansa nitong lumakas bilang typhoon o super typhoon? Yes po, sa kasalukuyan po, no, malayo po sa ating area of responsibility itong binabantayan po nating tropical storm at dahil nga po nasa karagatan ito ay hindi po natin inalis ang posibilidad na mag-intensify pa po ito at mas lumakas pa, pero ganun pa man ay wala itong direct na epekto saan mabahagi po ng ating bansa dahil nga malayo po yung distansya nito sa ating Philippine landmass. So Miss Ana, wala pong pag-asa na pumasok ito no, sa Philippine Air Responsibility? Sa ating pagtaya sa kasalukuyan ay mababa po ang tsansa na ito ay pumasok sa ating PAR. So kung magbabago man po yung kanyang track, no? So posible po ito ay pumasok pero nasa boundary lamang po at lalabas din na agad ng PAR. Pero sa ngayon, Sir Arjo, ay mababa po ang tsansa na pumasok po ito sa ating area of responsibility. Maraming salamat. Magandang umaga po, Miss Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Salamat po, magandang umaga. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.